Uy, ang tagal no? Alam ko, hinihintay niyo to. Pero finally, here's our Bantayan Island Part 2. Sa Part 1, nakita niyo na kung paano nagsimula ang lahat. 2 days after the earthquake, sobrang worry namin. Pero buti na lang at natuloy ang plano at naging super worth it ang first 2 days. Ngayon naman, tuloy tayo sa Day 3 and Day 4. Mas maraming spots, mas maraming kwento. At may mga nangyaring hindi namin inaasahan. Let's go! Good morning! It's our Day 3 breakfast. Ang una naming stop ay isang coconut road na madadaanan bago ang mangrove garden. Dito mismo na kung saan ginawa ang movie na Kamsawe noong 2016. At simula noon, isa na talaga ito sa pinakasikat na tourist spots dito sa Bantayan Island. 38. Ngayon, 684 steps. Later, let's see. Go. Aray. At dahil umaga kami dumating, ang ganda talaga ng lugar na to. Mataas ang tubig, kaya mas buhay, mas presko, at mas cinematic tignan ang buong mangrove garden. Tip lang guys, magdala kayo ng comfy footwear at tubig kasi medyo mahaba-haba ang lakad dito. Sunscreen is a must. At kung kaya pa, magdala rin ng pamipay. Malaking tulong yan sa init. Ooh, may tubig na siya. Here's the Kamsawi! We're here! Hi! May mga stopover rin dito kung saan pwede kayong magpahinga, may ilang upuan at stations para sandaling huminto. At dito sa bandang to, umakyat kami para makita ang mangrove garden mula sa overlooking spot. Masaya rin na may maliit na tindahan dito sa lugar kung gusto nyong bumili o magpahinga habang nag-i-enjoy sa view. Pudre oh. Kasi maningihon nga musaka. Wala, nakaubo na ko. Hindi, kaya 0.5 na siya. Okay, bye. Moro to guys. So, suggest nyo magsaka sila or dili. Ayun na lang kung di mo gusto. You do bring water guys if you want. Na hindi kayo ma-dehydrate. Because you need to walk 1 kilometer. So, you can also stay here. Sobrang mainit. At sa bandang dulo naman, makikita nyo ang Camp Wagi. Merong ano naman dito, another stay. Tapos, at syempre, dito naman matatagpuan ang pinakamahabang bahagi ng mangrove trees na mapapalibutan ka ng mga puno at sobrang refreshing ng paligid. May natural na cooling effect na talaga namang nakaka-relax. Sobrang ganda ng lugar, cinematic at sulit na puntahan. Mix. Well, ang view na to ba? Mga mangrove. Hi. Travel is life. Hi. Panipis ng panipis yung daanan natin. So, hindi ka na babalik. Dito ka na lalabas. Nagutom kayo, pwede naman kayong may mga bilihan dito, yung mga souvenir. Mura lang daw dito, sabi ni Kuya. Yung mga souvenir.
Ang susunod naming stop ay ang The Ruins, isang abandonadong bahay na dating pag-aari ng German expat. Natayo pa rin ang mga natirang pader at ngayon isa na itong iconic na tourist spot dito sa isla. Makikita rin dito ang mga graffiti na ginawa ng mga bisita na nagbibigay kulay at karakter sa lugar. Sa tabi naman neto, matatagpuan ang sikat na cliff jumping area at libre lang pumunta dito ha. Si Wamos daw, si Wamos. Okay, si Wamos. 5 points. Padlock. Woo! Oh, nabalik na po si Wamos. Si Wamos daw. Isang ka ni Koy. Wamos. Ayaw, tulak ka. Woo! Woo! Oh, nice. At dito na nga kami na nanghalian sa harap mismo ng The Ruins. Ano daw isa? Ay, rice na ba na siya? Ayun naman. Pila ka rice? 5 lang sa... 5 lang sa... 5 ka rice. Finally. Muta eh. Pila ka din natin yung mga rot ba? Ito na ito guys. Ilang kita magkalon para maharap. Aftermath. Sobrang gutom. Brunch. Ako ba ito nga sobrang? Tulak sa natulak. Alaw na ako na ito nga sunod. Nga, daan good. At ngayon, papunta na kami sa Sandira Beach. Medyo rough road pumunta dito. Medyo challenging pero ganun talaga. Minsan kailangan mo munang pagdaanan ng hirap bago makita yung reward sa dulo. Asa ta? We are now in Sandara Park. Most of guests visiting here are Koreans. 안녕하세요. Because Sandara Park is one of them. The entrance fee, adult 70, children 30. Viewer. Ano po ang viewer? Ano po ang viewer, Megs? Beware of jellyfish. Beware. Beware. Wow, kalami magligo. Ito na yun. Daanan. Ice. Ito na yung mga auntie uncle. Busog version. Basic ito eh. May mga lugar talaga na hindi grande, hindi perfect. Gaya dito, walang mauupuan at sa lalim lang po na kami nakikisilong. Pero doon mo ma-realize, minsan yung mga simpleng spasyo, yung walang arte, tahimik at payapa, hindi man perpekto, sila pa rin yung pinaka nakakahil. Wow, mga pet peeve ang isa't isa. Ay, kung wala ka na, why? Ito sana yung pinaka-inaabangan namin puntahan, ang Ugtong Cave. Pero dahil sa lindol, bawal daw muna pumasok. Kaya para rin bang dahilan para bumalik kami dito sa Bantayan at maranasan ang hindi namin napuntahan. At dahil alas 12 na, dumiretso kami sa Kota Beach, ang huling destinasyon namin sa araw na to. Pero sa sobrang init ng panahon, kaya hindi rin namin masyadong ma-enjoy yung lugar sa tirik ng araw. At sabay pa ng pagod, kaya nagdesisyon kami umuwi para makapagpahinga. Pero bago iyon, sinubukan muna namin itong tinatawag na swake o salungo. Unang beses ko talagang matikman to. Talagang gusto kong maranasan ang lasa nito.
At tunay nga masarap sa panlasa ko. Pero ewan ko ba, bakit nag-share kami ng isang ganito lang? Tipid yarn. Pa-last day na kasi. So, bumalik kami sa resort at for the last time, sinubukan namin maligo sa beach at sa pool nila. Wala lang kami iniintindi sa init. Basta travel, subukan lahat at enjoyin ang moment. But it's all in my mind. And though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night. Ay, the timing mga nagkon ko. And you can't put up a fight in the misty light. At dito kami sa Amihan Beach Resort para mag-dinner at mag-chill. Dumiretso na rin kami dito sa Casablanca para sulitin ang huling araw namin dito sa Bantayan. Thinking about what your life came to be. You're a beautiful sight in the summer night. Thanks, Kimo. Give me some money. Good morning. It's our last day here. Bye, Anika. Bye, Bantayan. Bye, Anika. So, uling araw namin sa Bantayan, nag-enjoy muna kami sa view sa Santa Fe Port na hindi namin nasilayan nung pagdating namin dito. Wait lang. Nag-video. Kung pagmamasdan mo, may mga parte ng lugar na lubog pa sa baha. At nung nakarating na kami sa Hagnaya Port, buti na lang nakapaganda kami at di na kami nagsapatos pa uwi. At ito na ang mahabang oras ng biyahe papuntang Cebu Airport. Dito na namin unti-unting nasisilayan ang epekto ng lindol. Pero habang bumabiyahe kami, hindi ko na maintindihan yung pakiramdam ko. Bigla na lang ako nanghina ni hindi ko na magawang kumain ng tanghalian nung nag-stop over kami. Wala na rin akong nakunang videos sa mga oras na yon. Gusto ko na lang isuka lahat para gumaan yung pakiramdam ko. Pero hindi pa doon natapos. Nakahiga na lang ako sa buong biyahe dahil palala ng palala yung sakit. Ilang gamot na ang ininom ko, pero sinusuka ko pa rin. Ilang parmasya ang pinaghintuan namin para makabili lang ng gamot. Buti na lang may maliit na paggamutan kaming nadaanan. At dahil yung kaibigan ko ay isang doktor, napagpasyahan niyang iturukan na lang ako ng painkiller. At doon na isinagawa yung pagturok sa akin, kaya salamat sa mga mababait na tao roon sa pagtulong sa amin. Sa huli, ang dami ko talagang na-realize. Yung nangyari sa akin, hindi ko inaasahan. Pero kahit ganun kabigat yung sitwasyon, doon ko nakita yung gaano ka-perfect ang timing ni Lord. Timing na pauwi na kami nung nangyari yun. Timing na hindi traffic yung daan kahit mga nakarang araw sobrang siksikan dahil sa relief trucks. Timing na first long trip ko with these friends at sila pa yung kailangan ko nung oras na yun. At higit sa lahat, perfect timing na may doktor akong kasama. Siya yung nag-decide at nagbigay na kailangan kong gamot para kahit paano gumaan yung pakiramdam ko. At yung pinakamilagrong moment, yung malapit na kami sa airport, bigla akong nakaramdam ng lakas. Parang unti-unting ibinalik yung katawan ko. Kaya ko nang tumayo, kaya ko nang buhatin gamit ko. Parang sinabing, tara na, kaya mo na, makakauwi ka. Kaya sobra akong grateful sa mga kaibigan ko, sina Chari, Kim, at Doc Bern, sa effort nila sa pag-alaga nila
Sa hindi nila pagbitaw, sila talaga yung naging heroes ko sa trip na to. At higit sa lahat, thankful ako sa timing ni Lord dahil sa bawat parte nito, ramdam ko na hindi niya ako pinapabayaan. At dahil sa kanila, at dahil sa timing ni Lord, nakauwi kaming ligtas. Kisa man doon eh. Salamat guys! Salamat! Salamat sa service nyo, Doc! Ma, they saved my life. Salamat, Doc! Ayaw mo ba na no? Muna siya ang free ako. Asik. Wala na lang kapatid. Maganda siya tusok-tusok dre gay no. Kaiso na po eh. Wala ba kay David yun yung goma dre. Wala na siya. Muna siya yun yung mga free kuan. Bakit kita na eh. Gara na kayo ba? Laman kanina, bitaw. Welcome back. Katawa,